Ang pangalawang season ay nag-umpisa sa himpapawid kung saan ang isang flight attendant ay napansin ang binatang artista. Si Andres ay natuwa na lang din matapos siyang makita ng isang tagahanga. Habang nag-uusap ang dalawa, si Andres ay may napansin sa palad ng dalaga. Dahil sa kakaibang kalyo nito sa kamay, si Andres ay nalaman na isang killer ang babae na madalas gumamit ng pistol. Ang dalaga ay sinubukan pang tumanggi, ngunit hindi nagtagal nang lumabas na rin ang kanyang mga kasamang killer. Ang mga kalaban ay natutuwa na magagawa nilang makapatay ng isang disciple. Ang isang lalaki ay sinabing barilin na nito si Andres, ngunit ang babae ay may kakaibang nararamdaman sa kanyang katawan. Ang dalaga ay sinusubukang magpaputok, ngunit hindi sumusunod ang sarili niyang katawan. Ang lalaking kalaban ay nagsimulang mainis, habang si Andres naman ay sinabing walang kwenta, kahit na ilan pa silang may hawak na baril. Ang disciple ay nagsimulang ikumpas ang kanyang kamay kung saan ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magkagulo. Hindi nagtagal nang makita na ang eroplano ay tuluyan ng bumaliktad. Ang kasama ng kapitan ay nagtaka sa nangyayari, kaya naman sinabi nitong hindi niya makontrol ang kanyang sariling ginagawa. Mula sa labas narinig niya rin ang mga taong nagsisigawan at nagtaka kung anong nangyayari. Ilang sandali pa, si Andres ay tuluyan nang napatay ang kanyang mga kalaban habang nakabaliktad ang eroplano. Ang disciple ay binuksan ang pintuan at tuluyan ng tumalon upang gawin ang susunod niyang misyon kay Petro. Ang eksena ay nalipat kay Hana, habang kausap ang kanyang kaibigan, bigla na lang siyang tinawag ng kanyang tatay. Si Petro ay natutuwang makita si Hana, ngunit bigla na lang siyang nilampasan at kinita ang ibang lalaki na kinikilala nitong tatay. Habang malungkot ang ating bida, malalaman rin naman na isa lang itong malungkot na imahinasyon ni Petro. Ang eksena ay nalipat sa isang bagong idol kung saan nagustuhan ng mga tao ang kanyang performance. Sila Simon ay natuwa ring nanunood dahil sa galing at cute ng bagong idol na si Serin. Sila Kajeo ay dumating at sinabing pinapatawag sila ng ating bida. Hindi nagtagal ng pag-aralan nila Petro ang kanilang mga kalaban. Si Tadeus ay sinabing madali lang ang misyon dahil kailangan lang naman daw nilang tapusin si Rafael. Ang ating bida ay sinabing hindi ito pwede dahil sa bigla na lang daw nawala si Rafael nang walang anumang bakas na mahanap. Si Simon ay nagsimulang mainis at sinabing natakot na daw si Rafael at nagsimulang magtago mula sa kanila, na agad namang itinanggi ni Kajeo dahil siguradong may binabalak daw itong masama laban sa kanila. Ang ating bida ay nagsimulang may ipakita sa grupo at sinabing natuklasan nila na ang binatang ito ang susunod nilang makakalaban. Si Tadeus ay nakilala ang binata. Ayon sa kanya ito ang kasalukuyang disciple Andres ng Glory na kilala rin bilang Unknown One. Si Tadeus ay may napansin rin sa litrato dahil sa kapareho daw ng uniform ni Hana ang mga suot ng estudyante. Tinanong ni Simon kung sino nga daw ba talaga si Andres. Ayon kay Kajeo, hindi niya alam ngunit alam niyang matagal na itong kasamahan mula pa noon ni Rafael. Sinabi rin ni Tadeus na masyadong puno ng misteryo ang katauhan ni Andres, kaya naman wala silang gaanong alam tungkol sa kanilang kalaban. Si Petro ay muling may ipinakita, na ipinagtaka naman ng kanyang mga kasama. Ayon sa ating bida kagagawa ni Disciple Andres ang mga ito. Si Simon ay napansin na parang kagagawa ng isang taong may telekinesis na kapangyarihan ang nangyari sa lugar. Nagtaka si Simon kung saan nila ito mahahanap kaya naman sinabi ni Kajeo na hindi ito mahirap mahanap. Si Petro ay muling may ipinakita sa telebisyon. Habang nanunood sila ng concert ni Serin, may special guest naman ang dalaga bilang kanyang unang sabak sa entablado. Mula rito makikita si Disciple Andres na kilala bilang artista na si Duyon. Ang grupo ni Petro ay nagtaka na kung bakit piniling maging artista ng isang disciple, kaya naman sinabi ng ating bida na mag-focus silang lahat sa panunood. Si Serin ay tinanong kung may namimiss nga daw ba ang binata, na kanya namang sinang-ayunan. Habang patuloy nag-uusap ang dalawa, si Andres ay sinabing si Hana ang kanyang namimiss. Si Serin ay nagtaka na kung girlfriend niya daw ba ito ni Andres, na agad niya namang itinanggi. Si Andres ay tumingin ng matalas, na ikinainis naman ni Simon dahil sa pang-iinis na ginagawa ng kalaban. Ayon sa disciple si Hana ay isa daw aso na mahalaga sa kanya. Habang patuloy nag-uusap ang dalawa, ang grupo ng ating bida ay nahalatang pinapatamaan sila ng kanilang kalaban. Ilang sandali pa nang tuluyan ng mamaalam ni Andres at bumaba sa stage. Habang nagpapatuloy si Serin sa kanyang ginagawa, sila Kajeo ay napansin naman ang pang-isip bata na pang-iinis ng kanilang kalaban. Mula sa likod ng eksena ng kamera, si Petro ay napansin ang kakaibang ginagawa ni Andres. Matapos ikumpas ang kanyang kamay, ang mga manunood ay may napansin na nagpakaba sa kanilang lahat. Sinabihan rin nila si Serin dahil sa mahuhulugan ito ng mga bagay mula sa taas ng stage. Hindi nagtagal nang bumagsak ang mabibigat na bagay na ikinagulat rin naman ng mga manunood. Si Simon ay napansin na mukhang pinaglalaruan daw talaga sila ni Andres sa mga ginagawa nito. Matapos iligtas ang dalaga, ang broadcast ay tuluyan na din namang natapos.
Tinanong ni Petro na kung nakita nga daw ba nila ang kakaibang nangyari na kanila namang sinang-ayunan. Ayon sa kanilang napanood mukhang kakaibang level daw ang kakayahan ni Andres. Dahil sa ginawa nito mukhang si Andres daw ang gumawa ng pagbagsak ng ilaw. Si Jewon ay sinabing telekinesis ang kapangyarihan ni Andres, ngunit sinabi ni Tadeus na mali ang dalaga. Ayon kay Tadeus pinagalaw ni Andres si Serin, si Tadeus ay nakita ang switch mula sa kamay ng dalaga na siyang gumawa ng pagsabog upang bumagsak ang malaking ilaw. Si Petro ay napagtantong hindi telekinesis ang kapangyarihan ng kanilang kalaban dahil mas mukha daw itong hypnosis. Pinaalala rin ni Petro ang mga nangyari sa mga nakaraang misyon ni Andres dahil sa mukhang kusang kumikilos ang mga tao para magpakamatay. Ang grupo ay hindi makapaniwala sa sinasabi ng ating bida, ngunit si Petro ay muling sinabi na totoong may taong nakakagamit ng paghipnotismo sa mundong ito. Nagtaka si Jewon na kung ano nga daw ba ang kanilang gagawin, habang si Petro naman ay nakatitig lang kay Tadeus, na agad naman itong naintindihan kung anong iniisip ng ating bida. Mula sa ibang lugar ang lalaki ay pinapalinis ang lugar bago pa dumating si Andres, hindi nagtagal nang dumating din sila Petro sa lugar at nagpanggap bilang mga janitor. Ang lalaki ay napansin na mga bagong mukha ang dalawa, kaya naman agad nilang sinabi na mga baguhan pa lang sila sa trabaho. Habang naglilibot ang dalawa para mahanap si Andres. Mula sa kanilang sombrero makikitang may maliit na kamera kung saan nanunood sila Jewon. Habang makulit na nagpapanggap si Tadeus, sila ay nagawa na din namang malibot ang lugar sa mga pwedeng puntahan ni Andres, ngunit hindi pa rin nila ito nakikita. Hindi nagtagal nang bigla na lang kumakain ng patago si Tadeus, may bigla rin siyang narinig at ito ay ang boses ni Andres na may kausap na ibang tao. Sila Jewon ay napansin rin na boses ito ni Andres, kaya naman pinatawag na ni Tadeus ang ating bida. Si Andres ay bigla na lang nakita si Tadeus, na ikinagulat naman nila Kajeo dahil sa alam daw ni Andres ang itsura ni Tadeus. Si Tadeus ay bigla na lang tumakbo at natawa matapos niyang mahuling nagpepetiks. Napansin ni Tadeus ang may langis na sahig kaya naman agad niya itong nililinis. Habang nag-uusap ang dalawa, si Tadeus ay napansin na tila ba sinadya ang pagtapon ng langis sa sahig. Si Andres ay natuwa na lamang at napansin na si Tadeus ang nagpapanggap na janitor. Si Tadeus ay napatawa na lang at sinabing masarap ang pagkain nila dito sa lugar. Tinanong niya na din agad kung saan nga daw ba nila itinatago si Hana. Si Andres ay sinabing alam niya ang sagot sa tanong ni Tadeus, ngunit mukhang marami pa daw itong lilinisin na kalat sa paligid. Napansin ni Tadeus ang kakaibang sapatos ng mga kalaban at napagtantong gusto nilang padulasin ang sahig upang mapigilan ang kanyang bilis. Habang pasugod ang mga kalaban, si Andres ay nagsasalita tungkol sa talento ni Tadeus na pambihira. Si Tadeus ay bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan at nagawang mapabagsak ang kanyang mga kalaban ng napakabilis. Matapos magkaharap ng dalawang disipo, si Kajeo ay kinabahan at pinapaatras si Tadeus sa laban. Si Simon ay sinabing na biktima na siya ng hipnotismo noon, ngunit kumpara sa kanya, mas mabilis daw si Tadeus at may kalamangan laban kay Andres na gumagamit lamang ng hypnosis. Si Petro ay pinaalalahanan kanina si Tadeus na huwag labanan ng mag-isa si Andres dahil sa hindi pa nila alam ang tunay na kakayahan nito. Si Tadeus ay napangiti at sinabing nabalitaan niya na ang tungkol sa kakayahan ni Andres na kilalang demon curse na may kakayahang makapag-hipnotismo. Habang nag-uusap ang dalawa, si Andres ay napansin na hindi gumana ang kanyang teknik kanina. Si Tadeus ay mabilis na kumilos at sinabing kailangan niya lang maging mas mabilis kay Andres upang hindi maapektuhan ng kapangyarihan nito. Si Andres ay nagulat sa bilis ni Tadeus dahil bago pa niya matapos ang kanyang ritual ay nagawa na agad ni Tadeus na ma-dislocate ang kanyang kamay. Dahil sa bilis ni Tadeus, si Andres ay muli na namang tumilapon. Habang makapal ang usok sa paligid, sila Simon ay napansin na mukhang sa hypnosis lang magaling si Andres at hindi ito marunong makipaglaban. Si Kajeo ay ipinaliwanag ang tungkol sa kakayahan ni Andres na may kailangang gawing hand sign sa kanyang kamay. Dahil sa bilis ni Tadeus mahihirapan daw si Andres na magamit ang teknik nito. Si Tadeus ay inireport na tapos na ang kanilang misyon, na ipinagtaka naman ng ating bida na kung natalo na nga daw ba si Andres. Habang nagmamayabang si Tadeus sa laban na napakabilis natapos, siya ay bigla na lang nakaramdam ng kakaiba. Matapos tuluyang ma-hypnotize ni Tadeus, ang eksena ay nalipat sa nakaraan kung saan masaya itong nagkukwento kay Andres na inaakala niyang si Son Gu sa kanyang kaisipan. Mula sa kanyang isip, si Andres ay nilalason ang utak ni Tadeus upang magalit ito kay Petro. Matapos makontrol ng hipnotismo si Tadeus, siya ay galit na galit at gustong mapatay si Petro, na ikinatuwa namang makita ni Andres. Mula sa nangyaring laban kanina, si Andres ay agad nang natapos ang hand sign bago pa makaatake kanina si Tadeus. Ang kanyang kapangyarihan ay minana niya pa sa isang tribo. Ang kanyang teknik ay kilala din bilang Midnight Sun na may kakayahang makakontrol ng libo-libong tao.
Si Andres ay nagtaka na kung ano nga daw ba ang plano ni Tadeus simula noong kumampi ito kay Petro. Ilang sandali pa, sila Jiwon ay hindi mahanap si Tadeus matapos itong tangay ni Andres. Ang ating bida ay sinabing nasa delikadong sitwasyon sila dahil ang lahat ng member ng Prasatra clan ay kayang gumamit ng Midnight Sun. Ayon sa ating bida ang clan na Prasatra ay pinapatay ang kanilang mga member na hindi marunong gumamit ng teknik. Ayon sa narinig na kwento noon ng ating bida, may isang tao ang muling nabuhay kung saan nagawa nitong malagpasan ang kakayahan ng Midnight Sun kung saan kilala ang teknik bilang Solar Knight. Si Petro ay sinabing may posibilidad na ang taong nabuhay muli at si Andres ay iisa, kaya naman siguradong mahihirapan daw silang kalabanin si Andres. Si Andres ay napagtantong hindi niya agad mahahanap si Petro dahil siguradong nagbabalat kayo na naman ito habang nasa gusaling ito. Si Andres ay inutusan si Tadeus at sinabing dalhin nito si Petro sa kanya. Ilang sandali pa mula sa control room, sila ay may nakitang kahina-hinalang tao na tumatakbo. Si Andres ay natutuwa dahil sa malapit niya nang mahuli si Petro. Ang ating bida ay kinakausap si Tadeus ngunit hindi ito nagsasalita. Habang nagkakalapit ang dalawa, si Andres naman ay natutuwa sa inaasahan niyang laban. Si Andres ay bigla na lang nagulat dahil ang ating bida ay nilagpasan lamang si Tadeus. Agad pinabalik ni Andres ang eksena sa kamera, mula rito napansin nilang hindi si Petro ang lalaking ito. Habang tulala lang si Tadeus, inutusan naman ni Andres na bumalik na ito sa kanya. Sila Jiwon ay nagtaka na kung bakit nilagpasan lang ng ating bida si Tadeus. Ayon kay Petro tuluyan nang nakontrol si Tadeus, na ipinagtaka naman nila Jiwon kung paano ito nalaman ng ating bida. Ayon kay Petro gumawa sila ng kasunduan kanina. Mula sa kanilang naging usapan si Tadeus ay gagawa ng thumbs up habang si Petro naman ay magkakamot ng ulo senyales na nakikilala nila ang isa't isa at hindi pa nakokontrol. Si Petro ay pinaalalahanan si Tadeus na pwede itong umatras sa misyon at huwag nang sumama. Ayon kay Tadeus hindi siya takot sa anumang misyon, ginagawa niya rin daw ito upang mas magkaroon pa ng tungkol sa kanyang tatay. Matapos ikwento nila Jiwon ang nangyari kanina sa laban, si Petro ay nag-isip ng paraan kung paano matatanggal ang pagkakakontrol kay Tadeus. Mula sa ibang lugar, si Andres ay abala sa kanyang trabaho bilang artista. Mula sa isang sulok, si Serin ay nagreklamo sa pagtingin ng lalaki sa kanyang puwet, na agad naman itinanggi ng lalaki. Ang dalaga ay agad din namang sinabi na nagbibiro lamang siya. Habang naglalakad ang dalawa, ang mga tao naman sa paligid ay sinabing hindi marunong sumayaw o kumanta ang dalaga at nakapasok lamang ito ng dahil kay Andres. Habang naglalakad ang dalawa at nag-uusap, si Andres ay may napansin at biglang itinulak si Serin na ikinainis naman nito. Si Andres ay biglang nagbago ang ugali at sinabing muntik nang natapakan ng dalaga ang bulaklak. Ayon sa mga tsismosa sa paligid, bigla na lang daw talaga nagbabago ang ugali ni Andres pagdating sa mga bulaklak. Hindi nagtagal ng tuluyan nang nagsimula ang kanilang rehearsal, habang sila Jiwon naman ay patuloy binabantayan ang mga pangyayari. Sa kalagitnaan ng rehearsal, si Andres ay ginamit ang kanyang teknik. Siya ay inutusan na tumingin ang lahat sa kung saan, na agad namang sinunod ng mga tao. Si Andres ay umaasa din na siguradong nandito si Petro sa lugar at nagtatago ng mahusay. Si Kajeyo ay gustong pumunta para tumulong ngunit agad itong pinigilan ni Simon. Ayon kay Simon siguradong may plano ang ating bida sa ginagawa nito. Habang iniisip kung paano nakontrol si Tadeus, ang ating bida ay napagtanto na may posibilidad na mas mabilis si Andres kay Tadeus. Si Andres ay sinabing may regalo siya sa lahat. Mula sa kanilang upuan ay may regalo kung saan sabay-sabay binuksan ito ng mga tao na sinabayan rin naman ng ating bida. Ang ating bida ay nagulat dahil ang kahon ay naglalaman ng pistol. Si Andres ay inutusan ang lahat na itutok ang baril sa kanilang ulo. Inaasahan niya rin na may isang mabubuhay sa grupo na walang iba kundi si Petro. Sila Jiwon ay nagsimulang mainis habang si Petro naman ay naramdaman din na hindi nagbibiro si Andres dahil sa may laman daw na bala ang baril. Ilang sandali pa, si Andres ay inutusan na ang lahat na kalabitin na ang gatilyo. Habang kabado si Jiwon at napapasigaw, mula sa itaas naman ay may pumigil sa mga nangyayari bago pa matapos ang utos. Inakala ni Andres na si Petro ang nagsalita, ngunit si Yun-il ay tuluyan ng bumagsak sa stage na ikinagulat naman ni Andres. Matapos dumating ni Disciple Nathaniel, ang ating bida ay natuwa dahil sa tamang oras na pagdating nito. Si Andres ay inakalang patay na noon si Nathaniel. Habang nag-uusap ang dalawa, napagtanto ni Andres na tuluyan ng sumama sa mga kalaban si Nathaniel. Ang hipnotismo ay bigla na lang nawala ng bisa at nagtaka sa mga hawak nilang baril. Bigla rin silang tumakbo palabas dahil sa takot mula sa baril sa kanilang kamay. Si Nathaniel ay pinakalma ang isang nadapang bata, ngunit si Tadeus ay bigla na lang sumulpot at umatake, na nagawa namang masangga ni Nathaniel. Si Andres ay natutuwa dahil sa inaasahang laban ng dalawang disipo.
Si Yunil ay pinaalala sa ating bida na pansamantala lamang ang kanilang alyansa, ngunit hindi niya daw maipapangakong mabubuhay pa si Tadeus sa kalagitnaan ng kanilang laban. Isang linggo nang nakakaraan, sila Jiwon ay napansin na may gustong pumasok sa kanilang base at ito ay walang iba kundi ang dalawang Nathaniel. Si Jiwon ay mainit ang ulo kay Yunil ngunit wala naman itong magawa kundi magsalita. Ayon kay Yunil, mas lumakas na siya simula noong huli silang naglaban ni Petro. Matapos nilang magkaharap, agad niyang inalok si Petro na makipaglaban ngunit bigla namang umawat si Kajeo. Si Nathaniel ay napansin na mas lumakas pa si Kajeo, ngunit hindi ito umobra sa lakas ni Yunil. Si Kajeo ay hindi naman din nagpatalo dahil sa kanyang abilidad na gagawa niyang malusaw ang kamay ni Yunil. Si Tadeus ay bigla na lang din sumali at pinahinto ang dalawa. Ilang sandali pa ang grupo ay tuluyan ng nag-uusap. Ayon sa ating bida may utang siya kay Yunil dahil sa gamot na ibinigay niya kay Yuna noon. Mula rito humingi ng tulong si Petro sa mga monghe upang mailigtas ang buhay ni Yunil. Habang nag-uusap ang grupo, napagtanto rin naman nila na malaking tulong si Yunil sa kanila. Matapos humingi ng tulong ng ating bida, ang eksena ay nalipat sa kasalukuyan kung saan tumatakbo palabas ang mga tao. Ang kasamahan ni Andres ay sinabing na malamang isa si Petro sa mga tumatakbo palabas, na sinang-ayunan naman ni Andres at sinabing ang staff ay si Petro dahil sa hindi niya naman daw itong inutusan para tulungang lumabas ang mga tao. Ang mga tauhan ni Andres ay hinahanap si Petro, na agad naman nilang napansin. Ang ating bida ay tuluyan ng tumalon para tumakas. Ang mga kalaban ay agad ding humabol, ngunit hindi na nila nakita si Petro. Si Andres ay napagtanto rin naman na siguradong nagbalat kayo na naman ang ating bida. Ayon kay Andres, kusang lalapit na lang mamaya ang ating bida sa kanya. Mula sa dalawang disipo, si Jiwon ay kinausap si Yunil sa kabilang linya. Ayon sa kanya, kailangan lang ni Yunil na magbigay ng oras para kay Petro at huwag tuluyan si Tadeus. Si Yunil ay nagpaalam na sa dalaga at binitawan ang communication device na ikinainis naman ni Jiwon. Si Kajeo ay napansin na kay Tadeus ang advantage sa laban dahil sa kontrolado itong pumatay nang hindi nagpipigil ng lakas. Habang pinapaulanan ni Tadeus si Yunil ng atake, sinabi niyang sumuko na lang si Yunil upang manatili pa siyang buhay na kanya namang hindi nagustuhang marinig. Habang nanunood sila Simon sa laban, sila ay napansin na hindi makasabay si Yunil sa bilis ni Tadeus. Sa kalagitnaan ng laban iniisip ni Yunil na isang beses niya lang mahuli si Tadeus ay tapos na ang laban. Mula rito nagawa ni Yunil na mahuli ang damit ni Tadeus. Habang sinasabing hindi siya mahuhuli ni Yunil, ito ay bigla na lang naman na sumugod at gustong pag-aralan ang katawan ni Tadeus. Ang laban ay nagpatuloy sa pagitan ng dalawa, si Kajeo ay napansin rin na sinusubukang i-corner ni Yunil si Tadeus at sinusubukang pagudin ito at bumagal. Si Tadeus ay walang hirap na umiiwas at muling sinabing hindi siya mahuhuli ni Nathaniel. Si Tadeus ay umatake habang si Yunil naman ay walang ginagawa na ipinagtaka naman ni Jiwon. Si Tadeus ay ginamit ang kanyang ultimate technique ngunit si Yunil ay biglang kumilos at may nakaabang na trap na nagpabagsak sa mga pundasyon sa paligid. Matapos bumagsak ng mga bitak, makikitang nagawa ng mahuli ni Yunil si Tadeus. Si Tadeus ay seryoso lang at muling sumuntok sa kanyang kalaban, na kanya din namang ikinagulat dahil hindi man lang ito ininda ni Yunil. Habang nagugulat sila Simon sa nangyari, si Yunil ay inatake ang tagiliran ni Tadeus at gumawa ng malakas na puwersa. Si Tadeus ay malubhang nasaktan, habang si Nathaniel naman ay kinabahan dahil mukhang papatay ni Yunil si Tadeus. Si Yunil ay bumuelo ng suntok, nagulat rin siya dahil sa nagawa ni Tadeus na makaiwas habang nasa ere. Si Yunil ay nagsimulang ganahan sa ipinapakita ni Tadeus at muling sumuntok. Habang iniiwasan ang mga suntok sa ere, sila Simon ay nagtaka sa biglaang pagbagsak ni Yunil. Si Simon ay natutuwa dahil ang kanyang pamangkin ay nagawang matamaan ang mga vital points ni Yunil habang umiiwas. Si Yunil ay nagtaka rin na kung bakit nga daw ba siya bumagsak dahil wala naman daw siyang naramdaman. Si Tadeus ay napangiti at muling sumipa sa itaas ni Yunil na tumama ng napakalakas. Matapos ang bigay todong sipa, si Yunil ay nanatiling nakatayo. Mula sa kalagitnaan ng atake, hinawakan ni Yunil ang bewang ni Tadeus upang mabawasan ang lakas ng sipa nito. Si Yunil ay dapat daw na manalo kaya naman tinangka niyang mabalian ng isang kamay si Tadeus at ibinato ito ng malakas. Mula sa makapal na usok, inakala ni Yunil na tapos na ang laban ngunit napansin niyang bigla na lang nawala si Tadeus. Sila Jiwon ay tuluyan ng nakahinga ng maluwag matapos malaman na nakatakas si Tadeus. Si Yunil ay muling pinulot ang communication device at sinabi na malamang sapat na ang oras na kanyang naibigay sa ating bida. Dahil sa si Petro ang target ni Tadeus, iniwan niya na si Yunil. Mula sa ibang lugar, tinanong ni Petro si Jiwon na kung nasaan na nga daw ba si Andres. Matapos mag-report ni Jiwon sa ating bida, nakaisip na rin siya ng paraan upang masubukang tanggalin ang kontrol ni Andres kay Tadeus.
Sila Kajeo ay pinaalalahanan ang ating bida dahil maaari daw itong mapahamak sa gagawin nitong eksperimento. Ayon sa ating bida, hindi pwedeng hindi siya lumaban, kaya naman mag-uumpisa na daw siyang kumilos at makipaglaban. Matapos masira ang kanilang stage, ang lalaki ay natutuwang makitang ligtas si Andres. Habang nagbibiruan ng dalawa, ang lalaki ay tuluyan na ding pinalabas. Habang nasa waiting room, siya ay naupo muna upang makapagpahinga. Si Andres ay naalala ang larawan ni Hana at sinasabing kinakailangan niyang mahuli si Petro. Ang dalawang tauhan ay pumasok sa kwarto kung saan masaya silang makatrabaho si Andres. Inakala niyang si Petro ang isa sa kanila, ngunit hindi niya ito naramdaman sa dalawa. Habang tumitingin sa bawat sulok ang dalawa at namamangha sa ganda ng kwarto, may isang lalaki ang pumasok na ipinagtaka naman ni Andres. Ayon sa lalaki, nasira ang speaker sa kwartong ito kaya naman nandito siya para ayusin ito. Ang lalaki ay nagsimulang mag-ayos habang nakikipagkwentuhan si Andres sa kanya. Ang ating bida ay napansin ang panghihinala ni Andres at iniisip na malamang gamitan siya nito ng hipnotismo upang malaman ang kanyang katauhan. Matapos kontrolin ang dalawa, agad niya itong pinalabas. Habang patuloy nag-uusap ang dalawa, si Petro ay napagtantong nasa delikadong sitwasyon siya. Si Andres ay naghanda para gamitin ang kanyang kapangyarihan na ikinagulat ng ating bida. Bago pa matapos ang hand sign, si Petro ay agad umiwas ng tingin. Si Andres ay inakalang nagawa niyang makontrol ang ating bida, kaya naman agad sumunod si Petro sa ipinag-utos ni Andres. Pinatingin ni Andres ang ating bida sa kanya, ngunit si Petro ay naalala na hindi sumusunod ang mga kontrolado sa utos na ito. Matapos mapagtantong nagawa niyang makontrol ang ating bida, tinanong niya ito habang nagdadalawang isip. Sinabi rin ni Andres na hindi niya daw talaga ginamitan ng hipnotismo ang ating bida. Matapos malaman na siya si Petro, ang ating bida ay napansin na kumikilos na ang kamay ni Andres. Si Petro ay agad umatras. Habang nag-uusap ang dalawa, si Petro ay iniisip na muntikan na siyang makontrol. Upang maiwasan ang hipnotismo, iniiwasan ng ating bida na tignan ang hand sign na ginagawa ni Andres. Si Andres ay nagsimulang tumawa, may bigla ding lumabas na tauhan at may hawak na shotgun. Dahil sa lapit ng pagitan ng ating bida sa baril, malaki ang tsansa na hindi siya makaiwas. Si Andres ay nagtaka dahil napangiti lang si Petro at balak daw na magpakitang gilas. Gamit ang measuring tape, si Petro ay binalak itong gamitin na sandata na ipinagtaka naman ni Andres. Tinanong ni Andres na kung ano na nga daw ba ang gagawin ni Petro. Ayon kay Andres, mas mapapahamak lang daw ang ating bida kung babalakin nitong tumakbo dahil sa kalat na pagputok ng shotgun. Ang ating bida ay umatras kung saan bigla na lang namatay ang ilaw sa paligid. Ang tauhan ay tuluyan ng nagpaputok, ngunit si Petro ay umatake at nagawang mahiwa ang daliri ng kalaban. Ang ilaw ay muling nagbukas habang ang ating bida naman ay nakatakas mula sa kwarto. Natuwa rin si Andres dahil sa ginawang plano ni Petro. Matapos mapabagsak ng tauhan, si Andres ay napagtanto rin naman na kung bakit tinaguri ang legendary killer ang ating bida. Mula sa ibang lugar ang dalawa ay nagkukulitan, si Serin ay bigla na lang din nabangga at natumba. Habang nanunood sila Jiwon sa mga nangyayari, si Kajeo ay muling nakaramdam ng hindi maganda. Si Simon ay tinanong na kung bakit nga daw ba hindi na lang si Andres ang tinapos ni Petro kanina kesa sa tauhan nito. Ayon sa ating bida, sinubukan niyang mahiwa si Andres, ngunit hindi tumama ang kanyang mga atake. Ang ating bida ay nagkaroon ng ideya kung paano gumagana ang kapangyarihan ni Andres. Ang paghipnotismo ay umaasa sa pangamoy, panlasa at paningin. Si Jiwon ay napagtanto na pandinig at paghawak ang maaaring magamit upang makakontrol. Habang lumilibot ang ating bida sa paligid, si Jiwon ay napagtanto na kung paano nakontrol si Thaddeus at ito ay sa pamamagitan ng paghawak. Si Jiwon ay natuwa sa kanilang natuklasan, ngunit si Petro ay muling nakaramdam na mukhang may itinatago pang ibang kakayahan si Andres. Ang eksena ay nalipat kung saan napansin ni Andres na nagawang mabuhay ni Thaddeus laban kay Nathaniel. Si Thaddeus ay ganadong sinabi naman na tatapusin niya ang sinumang gusto ni Andres, na kanya namang ikinatuwa dahil sa nalalapit niya na daw na mahuli ang ating bida. Si Andres ay bigla na lang lumapit kay Thaddeus na kanyang ipinagtaka. Ang eksena ay nalipat sa imahinasyon ni Thaddeus mula sa mahaba nilang usapan. Si Andres ay ipinaalam na may 21 hours na lang si Thaddeus para mabuhay dahil sa kanyang teknik na Polar Night. Sinabihan niya rin si Thaddeus na tapusin nito ang mahalagang tao sa kanya bago ito mamatay. Habang tumatakbo si Petro sa paligid, siya ay bigla na lang napahinto at nakaramdam ng kung anong kakaiba. Si Jiwon ay nagtaka kung bakit hindi nagsasalita ang ating bida, ngunit bigla na lang binaril si Petro. Matapos madaplisan ang ating bida sa balikat, si Petro ay tinanong ang shooter dahil mukhang nagkita na daw sila noon. Mula sa isang sulok makikita na ang shooter ay walang iba kundi si Matthew na nagpapanggap bilang idol na si Serin.
Si Petro ay nagsimulang magmasid kung saan siya pupunta para makatakas at napansin ang isang pintuan sa isang sulok. Si Dorothy ay nagpaputok ngunit hindi ito tumama dahil sa nakaharang na pundasyon sa isang sulok. Si Dorothy ay natuwa matapos malaman kung saang kwarto pumunta ang ating bida. Mula sa theater, ang mga ilaw ay binuksan ni Matthew. Habang nagtatago si Petro sa isang sulok, napagtanto niyang matalino ang dalaga dahil sa pagbukas nito ng napakaliwanag na ilaw at magtago sa likod ng liwanag. Si Matthew ay bigla na lang nagpaputok mula sa kinalalagyan ng ating bida. Mula sa nangyaring banggaan, ang dalaga ay nagawang makapaglagay ng bag upang masundan ang lokasyon nito. Gamit ang pambihirang device nalaman niya ang kinalalagyan ni Petro at mabaril ito. Si Petro ay napagtantong delikado ang kanyang kalagayan, nagpaputok na din si Matthew at binaril ang lahat ng pwedeng taguan ng ating bida. Inakala ng dalaga na patay na si Petro, ngunit bigla na lang itong nagsalita na ikinagulat naman ni Matthew. Mula sa kawalan may bigla na lang sumulpot na mga tornilyo at nagawang masaktan ang kamay ni Matthew. Ang dalaga ay nagtaka dahil ayon sa kanyang cellphone ay hindi pa rin kumikilos ang ating bida sa kinalalagyan nito kanina. Si Petro ay mabilis nang kumilos at sumugod, inakala niya din hindi na makakabaril si Matthew, ngunit bigla na lang itong bumaril na nagawa niya namang maiwasan. Si Petro ay napangiti na lamang dahil matapos magka-injury ng kamay ng dalaga, ay ginamit na lang nito ang kanyang mga paa para bumaril. Habang umiiwas ang ating bida sa mga bala, si Matthew ay nagtaka kung paano nalaman ni Petro ang kanyang lokasyon, kahit na napakadilim ng kanyang pwesto. Si Petro ay nakapangwala na siyang tornilyo para maibato habang ang dalaga naman ay sinasabi ang susunod niyang plano. Mula sa dry ice machine ang usok ay tuluyan ng lumabas, napatawa na lang din si Matthew dahil sa hindi daw makakahinga ang ating bida kung hindi ito lalabas sa kanyang pinagtataguan. Si Petro ay napansin na hindi niya pwedeng malanghap ang carbon na nagmumula sa dry ice kaya naman kailangan niya daw makalapit kay Matthew. Ang ating bida ay napansin ang isang bottled water habang si Matthew naman ay naghihintay sa paglitaw ng ating bida. Ang bote ng tubig ay bigla na lang lumitaw, na agad namang binaril ni Matthew at sumabog, na kanya namang napansin na isa itong bomba na gawa sa dry ice. Dahil sa maikling distraksyon si Petro ay mabilis na kumilos upang makalapit sa dalaga. Si Matthew ay tuluyan ng natauhan at hindi napansin ang ginawang pagkilos ng ating bida. Ang dalaga ay nagulat dahil bigla na lang nadulas sa kanyang mga paa ang kanyang baril. Mula sa isang sulok si Petro ay tuluyan ng nakalapit kay Matthew. Ang ating bida ay inakalang hindi magaling sa malapitang laban ang dalaga kaya katapusan na daw nito at tuluyan ng umatake. Matapos mapigilan ang pagkilos ni Matthew, naintindihan naman na daw nito kung bakit gustong makalaban ni Alipid ang ating bida. Si Petro ay tuluyan ng gustong patulugin ang dalaga, ngunit bigla na lang may bumaril sa ating bida, na bigla namang nakapagpaatras sa kanya. Mula sa daliri ni Matthew napansin niyang may nakatagong baril sa maliit na singsing ng dalaga. Ang ating bida ay napagtantong sinadya ni Matthew na bitawan ng kanyang sniper upang bumaba ang kanyang depensa sa pag-iisip na wala ng laban sa kanyang ang dalaga. Si Matthew ay nag-umpisang kumilos at mabaliktad ang sitwasyon. Habang nagkakaroon sila ng mahabang usapan, si Petro ay nagawa namang maharangan ang baril ni Matthew sa daliri. Habang nakangiti ang ating bida, siya ay nagawang mapuluputan si Matthew at maibato ito ng malakas sa isang sulok. Ilang sandali pa may bigla na lang dumating at napansin ang nagkukunwaring idol. Ang ating bida ay muling nagpatuloy na hanapin si Andres, muli niya ring kinausap sila Jiwon at sinabi ang mga nangyari sa naging laban nila ni Matthew. Matapos ang nangyaring laban, napagtanto ni Disciple Matthew na isang tao lang ang binatang kanyang nakalaban sa binatang tinutukoy noon ni Alipid, na kanya namang ikinatuwa na malaman. Habang binibendahan ng ating bida ang kanyang mga sugat, mula sa kabilang linya naman ay may bagong natuklasan si Jiwon na ipinagtaka naman ni Petro. Ayon kay Jiwon lahat daw ng gamit na ginagamit ni Andres ay binabayaran ng 2 beses. Ang ating bida ay naintindihan na ang sitwasyon matapos ang report ni Jiwon at nagpasalamat na rin sa dalaga. Tinanong ni Kajeyo na kung may kasama nga daw ba talaga si Andres sa mga nagiging misyon nito, na sinang-ayunan naman ni Jiwon. Habang naghihinala ang tatlo kung sino pa nga daw ba ang kasama ni Andres bukod kay Matthew, si Simon ay nagrekomendang pumunta para tumulong sa misyon, na agad namang tinanggihan ng ating bida. Mula sa mga speaker si Tadeus ay tinawag si Petro, na agad naman napansin ng ating bida. Mula sa mga speaker sinabi ni Tadeus na kailangang pumunta ni Petro sa kanya dahil sa may 7 oras na lang siya para mabuhay, na ikinagulat ng ating bida. Sila Jiwon ay sinabing trap lang ang binabalak ni Andres, ngunit ang ating bida ay balak pumunta upang malaman kung anong totoo. Habang tumatakbo si Petro, iniisip niyang nakakairita ang mga kakayahan ni Andres, ngunit may paraan na daw siya para makontra ito. Habang tahimik na sumisilip sa isang kwarto, siya ay tuluyan na ding pumasok mula rito.
Habang tahimik ang lugar, mula sa likod ng ating bida ay may liwanag kung saan lumitaw ang hansay ni Andres na agad namang iniwasan ni Petro. Habang nag-uusap ang dalawa ng napakahaba, hindi naman nagtagal ng magulat si Petro dahil sa biglaang paglitaw ng maraming kalaban sa lugar. Ang ating bida ay kailangang malagpasan ang kwartong ito, ngunit nasa delikado siyang sitwasyon at nag-iisip ng paraan kung paano lalabanan ang mga kalaban. Ang ating bida ay nakaisip ng paraan at nagpa siyang makipaglaban ng nakatalikod upang maiwasan ang paghipnotismo. Ang mga kalaban ay tuluyan ng sumugod ngunit si Petro ay nagagawang makaiwas na ikinagulat ng kalaban. Matapos masuntok ng malakas ang lalaki, si Andres ay nagtaka na kung paano ito nagagawa ni Petro na parabang may mata ito sa likod. Ang sombrero ng kalaban ay kinuha ni Petro at ginamit ito upang maging panangga ng kanyang mata. Si Andres ay napatawa na lang dahil mukhang balak makipaglaban ni Petro nang nakatingin lamang sa kanilang mga paa. Ang ibang kalaban ay muling sumugod mula sa itaas habang si Petro naman ay may dalang gunting at ginamit ito bilang sandata. Ang ating bida ay kumilos ng mabilis at tinapos agad ang mga kalaban. Habang nagtataka si Andres kung paano lumalaban si Petro nang nakatingin lang sa ibaba, agad niya namang napagtanto na pinagmamasdan ni Petro ang mga anino ng kalaban para epektibong labanan ang mga kalaban. Hindi nagtagal nang maubos ni Petro ang mga kalaban at tuluyan nang nalagpasan ang kwarto. Ang ating bida ay nagulat sa kanyang nakita dahil may mga kalaban na naman siyang nakasalubong na may mga baril. Dahil sa tanging ito lang ang daan papunta kay Tadeus, nagtaka si Petro kung paano niya na naman nga daw ba sila malalagpasan. Mula sa kawalan ay bigla na lang may sumulpot at ito ay walang iba kundi si Yunil na ikinatuwa namang makita ng ating bida. Gamit ang kanyang lakas balak gamitin ni Yunil ang makakapal na pintuan bilang panangga. Si Yunil ay tuluyan ng kumilos habang ang mga kalaban naman ay pinapaulanan sila ng mga bala. Habang pinagmamasdan ni Petro si Yunil, siya ay natutuwa na lang naman. Ang mga kalaban ay naubusan ng bala, kaya naman bigla na lang ibinato ni Yunil ang kanyang panangga upang tapusin ang mga kalaban. Matapos makapagpasikat ni Yunil ng kanyang lakas, si Petro ay natuwa dahil sa mabuti na lang ay kakampi niya daw si Yunil sa pagkakataong ito. Hindi nagtagal si Andres ay tuluyan ng nakita ang ating bida, hindi niya rin inaasahan na isang binata ang darating. Napansin niyang hindi nakabalat kayo ang binata, kaya naman tinanong niya kung nasaan nga daw ba ang matandang si Petro. Ang ating bida ay pinagmasdan ang paligid at napansing wala si Tadeus sa kwartong ito. Habang hawak ang baso, ito ay ibinato niya kay Petro. Ang ating bida ay nirekomendang pakawalan na si Tadeus at maglaban na lang sila ng one-on-one. Ayon kay Andres, hindi niya magagawang pakawalan ang pagkahipnotismo ni Tadeus. Habang nag-uusap ang dalawa ng napakahaba, ang ating bida ay iniisip na kailangan niyang bilisan na tapusin ang laban. Matapos pumitik ni Andres, ang mga computer sa paligid ay nagsimulang magbukas kung saan ang buong paligid ay maaaring makapagkontrol sa ating bida. Si Petro ay agad yumuko at muling nag-iisip ng paraan kung paano lalaban. Habang hindi nagugustuhan ni Jiwon ang mga nangyayari, si Simon ay nagtaka rin naman na kung paano mananalo si Petro. Si Andres ay nagulat sa ginawa ng ating bida dahil ito ay bigla na lamang nilagyan ng piring ang kanyang mga mata habang ginagawang sandata ang mahabang bakal. Sila Simon ay natuwa dahil sa mukhang gagamit daw si Petro ng echolocation. Nagtaka rin si Jiwon dahil sa hindi niya naman daw tinuruan noon si Petro na gumamit ng echolocation. Si Andres ay duda sa ating bida na marunong itong gumamit ng echolocation. Kaya naman agad na siyang sumugod para subukan ang kakayahan ng binata. Si Petro ay sinusubukang lumaban at inaatake si Andres, na kanya na lang naman ikinatutuwa dahil sa hindi tumatama ang binata sa kanya. Habang tahimik lang ang ating bida, siya ay nagpatuloy naman sa kanyang mga pag-atake at sinabing nag-uumpisa pa lamang siya sa kanyang mga ginagawa. Dahil sa walang tigil na pag-atake, si Petro ay tuluyan ng napagod. Habang patuloy lang siyang umiiwas sa mga atake, nagtataka rin naman si Andres kung anong binabalak ng ating bida. Si Andres ay bigla na lang nagulat, ganon na din sila Jiwon dahil sa planong isinagawa ni Petro. Ang ating bida ay napangiti na lamang dahil sa tuluyan niya nang nasira ang mga screen sa paligid. Matapos ang nakakamanghang ginawa ni Petro, si Andres ay napagtanto naman na simula pa kanina ay alam na ng ating bida ang kanyang plano. Si Andres ay muling sumugod ngunit si Petro ay madali lamang nakapag-counter-attack. Matapos tumilapon ng malakas ni Andres, sila Jiwon ay nagsimulang magsawa sa pag-aakalang panalo na ang ating bida. Habang tumatayo si Andres, si Petro ay muling umatake sa kalaban. Ang ating bida ay bigla na lang tumilapon na ipinagtaka naman nila Simon. Matapos ang ipinakitang teknik ni Andres, napansin nila Kajeo na mukhang Muay Thai ang ginamit ni Andres. Si Simon ay napansin na ito ang origin ng Muay Thai na mas kilalang Muay Boran. Si Petro ay nakilala ang teknik ngunit si Andres ay mabilis na kumilos at handa ng sumipa.
Matapos ang malakas na impact ng sipa, si Petro ay dinugo mula sa atake. Si Andres ay napansin na malakas talaga ang binata, kaya naman ilalabas niya na daw talaga kung sino siya. Ang ating bida ay sinabing hindi siya ang totoong Andres, na kanya namang ikinagulat. Habang nagtataka sila Jiwon sa usapan ng dalawa, si Petro ay sinabi namang may dissociative disorder si Andres, na sa madaling salita ay may meron itong dalawang katauhan sa kanyang katawan. Habang sinasabi ni Petro ang kanyang mga konklusyon, napansin niya ang dalawang baso sa kwarto ni Andres kanina at napansin na hindi ito para sa bisita. Nabanggit rin ni Petro ang pagbabago ng tono ng boses ni Andres at sa pabago-bago nitong paraan ng pakikipaglaban. Matapos matuklasan ang sekreto ni Andres, ito ay nagsimula namang mainis sa ating bida. Dahil sa pang-iinis ni Petro, si Andres ay bigla na lang nainis ng sobra. Mula sa nakaraan si Andres ay kasama sa mga tinapos dahil sa hindi sila marunong gumamit ng Midnight Sun. Habang nagpapatrol ang isang lalaki, may bigla na lang muling nabuhay mula sa mga bangkay. Ang kamay na ito ay nagawang mahawakan ang lalaki. Makalipas ang isang araw ang nahawakang lalaki ay bigla na lang naging bangkay. Dahil sa kakayahan na mayroon si Andres siya ay muling tinanggap ng kanyang clan, itinuring siyang banal dahil sa bihira lang ang magkaroon ng Polar Night sa kanilang clan. Habang nag-uusap ang mga leader ng kanilang clan sila, ay napagpasyahang patayin muli si Andres dahil sa hinihinala nilang isang sumpa si Andres sa kanila. Sa hindi inaasahan si Andres ay nagawang marinig ang kanilang usapan, kaya naman tumakbo siya agad para makatakas. Siya ay tumakbo ng 4 na araw, ngunit patuloy pa rin siyang nasusundan ng mga taong gustong pumatay sa kanya. Hindi nagtagal nang bigla niyang mabangga ang isang lalaki na balak siyang tapusin. Habang nagmamakaawa ang bata para sa kanyang buhay siya ay ginamit ang kanyang kapangyarihan at napahinto ang lalaki. Mula sa kawalan ay may nag-umpisang magsalita na ipinagtaka ni Andres. Mula sa kanyang isipan nagpakilala ang isa pa niyang katauhan na si Somchay. Mula rito ang isa niyang katauhan ay nakipagtulungan sa kanya upang makasurvive silang dalawa. Si Andres ay hindi gustong pumatay ng mga tao, ngunit bigla na lang may dumating na mga kalaban at nagawang mahuli ng mga ito. Ang grupo ay handa nang tapusin si Andres, kaya naman wala na siyang nagawa kundi ang gamitin ang kanyang kapangyarihang kontrolin ang mga tao at tapusin ang mga ito upang makasurvive. Matapos magkampihan ng kanyang dalawang katauhan, nagpasya siyang gagawin ang lahat upang makasurvive. Mula sa kasalukuyan, si Somchay ay sinabi na siya ang tunay na may kontrol ng katawang ito. Ang ating bida ay makulit na sinasabing peke si Somchay, kaya naman tuluyan na itong sumugod. Matapos paghahampasin ni Petro ang kanyang kalaban, ang kanyang sandata ay bigla na lang nasira na ipinagtaka ng ating bida. Si Disciple Andres ay umatake ngunit nagawang makaiwas ni Petro. Ang ating bida ay napansin na tuluyan ng lumabas ang tunay na katauhan ni Andres habang sinabi nitong kailangan niyang patayin si Petro. Ang ating bida ay muling kumuha ng kanyang sandata at mabilis na sumugod. Habang umaatake si Petro, inakala niyang hindi magaling sa pakikipaglaban si Andres dahil sa hipnotismo na kapangyarihan nito. Si Andres ay muling nakatama ng solido, napagtanto rin ng ating bida na isang halimaw sa close combat si Andres. Habang pagdepensa lamang ang nagagawa ng ating bida, ang kanyang kalaban ay nagawa siyang mapahirapan, na ikinagulat naman nila Jiwon dahil sa malakas daw pala si Andres. Dahil sa matinding pag-iingat ni Petro, napansin ni Kajeo na kagaya ito ng laban niya noon sa ating bida dahil siguradong katapusan na daw ni Petro kapag nagawa siyang mahawakan ng kanyang kalaban. Ang ating bida ay patuloy na iniiwasan ang kamay ni Andres, ngunit patuloy siya nitong napapahirapan. Si Simon ay may napansin sa laban at sinabi na mukhang may itinatago si Andres sa mga braso nito. Habang nagpapatuloy ang laban ng dalawa, sila Simon ay kinabahan dahil sa teknik na balak gamitin ni Andres. Matapos makaiwas sa unang atake, si Petro ay nagawang mahuli at tuluyan ng matatamaan ng atake ni Andres. Dahil sa malakas na impact sa paligid, sila Simon ay inakalang katapusan na ng ating bida. Si Andres ay sinabing namatay ang lahat ng natamaan ng kanyang teknik kaya naman hindi niya akalain na makakasurvive ang binata sa kanya. Ang ating bida ay pinunit ang damit ni Andres at agad umatras. Nagulat din siya at napagtanto kung bakit nga daw malakas si Andres. Pati sila Jiwon ay nagulat sa kanilang nakita dahil ang hinihinala nilang metal padding sa braso ni Andres ay parte ng kanyang katawan. Upang maprotektahan ang kanyang sarili, si Andres ay nagsanay ng walang humpay hanggang sa maabot niya ang kanyang level ng lakas. Habang nagpapatuloy ang kanilang laban, sila Simon ay nagulat sa sumunod na nangyari dahil sila Petro ay tila babagsak mula sa mataas na gusali. Matapos bumagsak ng dalawa sa panibagong palapag ng gusali, makikita mula rito kung saan sila mismo bumagsak. Ang ating bida ay tuluyan ng nakita ang lahat ng kayang gawin ni Andres, kaya naman muli siyang umatake. Si Andres ay napangiti lang at sinabing mali ang ating bida,
na kanya namang ikinagulat dahil si Tadeus ay bigla na lang sumulpot at inatake si Petro. Matapos tumalsik ni Petro, napansin niyang hindi niya kakayanin silang dalawa na pagsabaying labanan. Habang sinusugod ng dalawa ang ating bida, si Petro ay walang magawa kundi ang umatras lamang. Si Andres ay inutusan si Tadeus na tapusin na ang laban kaya naman naghanda na ito ng kanyang ultimate technique at mabilis na umatake. Gamit ang maraming suntok, si Petro ay walang magawa kundi ang dumepensa lamang. Ang ating bida ay hindi nag-alala sa maraming suntok ni Tadeus dahil ang tunay na banta ay ang kamay ni Andres na nagawa namang maiwasan ng ating bida. Si Petro ay balak unahin na pabagsakin si Tadeus, ngunit bigla na lang siyang may naramdaman na kakaiba sa kanyang sarili, na tila ba tuluyan na siyang nakontrol ni Andres. Sila Simon ay nagulat sa nangyari kaya naman agad na silang kumilos ni Kajeo para bumak up. Matapos makontrol ni Andres ang ating bida, si Petro ay bigla na lang nagising sa ibang lugar na kanya namang ipinagtaka. Habang tulala lamang si Petro, bigla na lang siyang tinawag ni Hana at napansin na tulala na naman ang kanyang tatay na si Petro. Ang ating bida ay nauutal namang sinabi na nanaginip siya ng napakatagal. Ilang sandali pa, si Petro ay inihatid palabas si Hana. Napaisip rin siya na tila ba totoo ang kanyang naging panaginip, napangiti rin siya at iniisip na panaginip lang ang mga nangyari. Mula sa kanyang imahinasyon ang ating bida ay mayroong normal na buhay kung saan muli siyang tagabantay ng tindahan ng aklat. Habang masaya siya sa kanyang buhay kasama si Hana, may bigla namang dumating na mga binata at nagandahan sa dalaga. Ang masaya nilang pamumuhay ay nagpatuloy kung saan nagugustuhan na ni Petro ang kanyang bagong buhay. Matapos ang mga masayang araw nila ni Hana, ang ating bida ay nakaramdam na ng kakaiba simula noong magising siya sa mundong ito. Matapos niyang mapansin ang mga bagay na hindi dapat nasa panahong ito, napagtanto niya rin na mukhang nasa panaginip siya o kaya naman ilusyon. Matapos maranasan ang masayang buhay kasama ang kanyang anak na si Hana, si Petro ay gusto na lang mamuhay sa mundong ito. Habang naglalakad ang dalawa, ang mga tao ay nagkakagulo dahil sa sunog mula sa hindi kalayuan. Hindi nagtagal nang makita nila ang nangyayaring sunog sa lugar. Si Hana ay nirekomendang dumaan sila sa ibang daanan, ngunit ang ating bida ay bigla na lang natulala sa sunog na nangyayari. Humakbang din siya papunta sa sunog na ipinagtaka ni Hana. Matapos sabihin na kailangan niyang pumunta sa sunog, si Hana ay napansin na tila nababaliw na ang kanyang tatay Petro. Habang pinipigilan ni Hana ang kanyang tatay, si Petro ay nakatulala lamang. Si Hana ay nagsimulang umiyak ngunit si Petro ay tumuloy pa rin hanggang madapa na lang ang dalaga. Habang nakikiusap si Hana na huwag tumuloy ang ating bida, si Petro ay muli namang naalala ang nakaraan. Si Hana ay patuloy pinipigilan ang ating bida, kaya naman napaisip rin siya na tama si Hana dahil hindi na daw siya kailangan para magpakabayani pang muli. Si Petro ay naalala ang nakaraan noong mawala sa kanya si Hana, nagpasya na rin siyang magpaalam na kay Hana at tumuloy sa nasusunog na lugar. Habang inaakala ng mga taong baliw na ang ating bida, siya ay tuluyan ng nakatapak sa lugar kung saan bigla na lang nagbago at mas lumakas pa ang init ng mga apoy. Ang ating bida ay nakaramdam ng matinding sakit, ngunit hindi ito naging hadlang para magpatuloy at makabalik sa realidad. Ilang sandali pa, si Andres ay hindi makapaniwala dahil ang ating bida ay nagawang makawala sa kanyang hipnotismo. Habang sinasabi ni Andres na imposibleng makawala ang mga tao sa kanyang hipnotismo, ang ating bida ay muli nang sumugod habang distracted si Andres. Matapos ang malakas na suntok si Andres ay muling tumilapon ng malakas. Si Andres ay napansin na isang binata lang ang ating bida, ngunit tila ba matanda na ito kung makapagsalita. Ayon kay Andres ikikwento niya kay Hana kung gaano kawalang kwenta si Petro kapag nagkita muli sila ng dalaga, na ikinagalit naman ni Petro at muling nagpaulan ng mga suntok. Habang patuloy niyang pinapahirapan si Andres, si Tadeus ay bigla na lang pumagitna. Ayon kay Andres kailangan siyang patayin ni Petro kung gusto daw talaga nitong mailigtas si Hana. Sinabi niya rin na may 1 oras na lang si Tadeus bago pa ito mamatay. Si Andres ay nagbigay ng huling misyon kay Tadeus at ito ay ang kailangan nitong tapusin ang ating bida. Sa hindi inaasahan si Andres ay nagulat dahil bigla na lang siyang inatake ni Tadeus. Matapos niyang tumilapon, nagtaka si Andres kung ano nga daw ba ang nangyayari. Si Andres ay napansin na ang isa niyang katauhan ang nagtraidor sa kanya. Ang ating bida ay nagsimulang magsabi ng kanyang konklusyon na ipinagtaka naman ni Andres. Hindi nagtagal nang mapagtanto ni Andres ang nangyayari. Matapos maalala ang kanyang utos kay Tadeus, napagtanto niyang inaakala ni Tadeus siya si Songyu. Dahil sa pagtraidor ng isa niyang katauhan, si Andres ay nainis mula sa kanya. Dahil sa mukhang wala na siyang magagawa, si Andres ay nagsimulang bumaril. Nagulat din siya dahil sa nagagawa ni Tadeus na makaiwas sa mga bala. Gamit ang bilis ni Tadeus nagawa niyang masipa ng malakas si Andres. Napansin ni Andres ang sahig dahil tuluyan na itong nabasag.
Si Andres ay nagawang makakapit sa huling sandali habang nanganganib na mahulog sa mataas na lugar. Si Andres ay bigla na lang nag-alok na sumama sa grupo ni Petro dahil sa simula pa naman daw noon ay hindi niya nagusto si Rafael. Habang sinasabing gusto niyang maging spiya para sa ating bida, si Petro ay tahimik lang naman. Hindi nagtagal ng tuluyan ng bumigay ang kinakapitan ni Andres na tuluyan ng nagpahulog sa kanya. Sa hindi inaasahan si Petro ay sinagip si Andres. Ang ating bida ay may napansin sa mga ikinilos ni Andres, napagtanto rin ng ating bida na sinusubukan lang siya ni Andres sa hindi malaman na dahilan. Nasinang-ayunan naman ni Andres dahil sinubukan niya lang daw si Petro kung kakayanin niya daw ba nitong iligtas si Hana. Mula sa nakaraan matapos makatakas ni Andres sa kanyang clan, hindi naman nagtagal sa tuwing lagi na lang siyang nahahanap ng mga taong gustong pumatay sa kanya. Mula sa isang sulok bigla na lang dumating si Rafael at nakikiusap ng tulong ni Andres. Ayon sa kanya, nag-iisa na lang ang member ng kanyang pamilya at muling inakit si Andres upang mapasama ito sa kanya. Mula sa ibang lugar ang dalawa ay tuluyan ng pumunta kay Hana. Ipinakilala rin ni Rafael kay Andres na anak niya si Hana, ngunit hindi siya nito maalala. Habang nagkakaroon ng mahabang usapan ang dalawa, si Rafael ay nag-alok ng kahit na ano sa binata upang gamitin nito ang hipnotismo kay Hana. Si Andres ay hindi pumayag sa gusto ni Rafael, ngunit ang isang katauhan ni Andres ay pumayag at nagustuhan ang kasunduan na ikinatuwa naman ni Rafael. Ilang sandali pa matapos gamitin ang hipnotismo, si Hana ay tuluyan ng kinilalang tatay niya si Rafael na kanyang ikinatuwa. Dahil sa kanyang ginagawang trabaho nakatanggap ng komportableng pamumuhay si Andres. Hindi nagtagal ng madagdagan ang kanyang trabaho dahil ginagamit na rin siya ni Rafael sa mga misyon at para pumatay ng iba pang mga tao. Dahil sa hindi niya matiis ang mga ginagawa niyang pagpatay, si Andres ay nagtangkang magpakamatay ngunit ang kanyang isa pang katauhan ay pinigilan ito. Matapos niyang mawalan ng malay sa pagkabagsak, nagising siya at napansin si Hana sa kanyang harapan. Bigla din siyang nagulat na ipinagtaka naman ni Hana dahil magkakilala naman daw sila. Si Hana ay tinanong ang kalagayan ni Andres, ngunit pinalayo niya lang si Hana mula sa kanya. Ayon kay Hana alam niya ang tungkol sa kalagayan ni Andres na hindi maaring humawak sa iba kaya naman binigyan niya na lang ito ng bulaklak para mapagaan ang pakiramdam ni Andres. Matapos nilang maging magkaibigan, hindi naman nagtagal ng tuluyan na silang sabay mag-aral. Habang napaka-sweet ni Hana sa kinikilala niyang tatay, si Andres ay nanunood lang naman sa kanila. Ilang sandali pa, si Rafael ay hindi na nagugustuhan ang ikinikilos ni Hana at gusto na itong tapusin kaya naman gamitan daw ni Andres ng mas malakas na hipnotismo ang dalaga na sinang-ayunan na lang naman ni Andres. Isang araw si Andres ay may nakitang hindi niya inaasahan at ito ay si Hana na tuluyan na ding naging killer ng hindi niya namamalayan. Si Andres ay agad pumunta kay Rafael at nagtaka na kung bakit niya daw ba ginawang killer ni Rafael si Hana. Ayon kay Rafael normal lang daw ang kanyang ginawa na hindi naman nagustuhan ni Andres. Habang paalis si Andres, tinanong ni Rafael na kung kaya nga daw ba talaga ni Andres nasaktan ang dalaga at sabihin lahat ng totoo. Matapos makalabas sa kwarto, nagpasya si Andres na sabihin ang lahat ng totoo kay Hana. Ang eksena ay nalipat sa eskwelahan, napansin rin ni Andres si Hana mula sa bintana at iniisip na hindi pa huli ang lahat na sabihin niya ang lahat ng totoo. Ilang sandali pa, si Andres ay niyaya ang dalaga upang makausap niya ito ng pribado. Matapos tanungin kung anong sasabihin ni Andres, ito ay nagsimula namang mautal at hindi masabi agad ang kanyang gusto. Habang nag-uusap ang dalawa, naalala ni Andres ang mga sinabi noon ni Rafael sa kanya. Sa kalagitnaan ng kanyang pananalita, bigla na lang bumagsak ang mga bola kay Hana ngunit si Andres ay to the rescue naman. Ilang sandali pa, si Hana ay napansin si Andres kagabi na nakita siya nito. Habang nagpapatruloy ang kanilang usapan, si Hana ay sinabi na tinuruan siya ng kanyang tatay na maraming kailangang mamatay sa mundong ito upang mapaganda ang mundo. Dahil sa mga pinagsasabi ni Hana, si Andres ay natutulala na lamang. Napansin niya rin na hindi nakasama sa kanyang paghipnotismo ang mga napapasok sa utak ni Hana. Napagtanto niya rin na si Rafael ang may kasalanan sa pagbabago ng dalaga. Hindi nagtagal si Hana ay kailangan ng umalis ngunit si Andres ay nagsimulang sabihin ang mga totoo kay Hana. Ayon kay Andres ginagamit lang siya ni Rafael para maging pain kay Petro at hindi rin daw nito totoong tatay si Rafael. Matapos sabihin ang lahat ng totoo sa dalaga, si Hana ay natuwa lamang at sinabing napasobra na sa pagbabasa sa comics si Andres kaya naman kung ano-ano na lang daw ang mga sinasabi nito. Matapos baliwalain ni Hana ang kanyang mga sinabi, si Andres ay wala nang nagawa pa at natulala na lamang. Lumipas pa ang mga taon si Andres ay walang nagawa kundi ang pagmasdan na lamang si Hana at nakontento sa takbo ng kanilang buhay. Mula sa kasalukuyan si Andres ay tinanong na kung si Petro nga daw ba ang binata, humingi rin siya ng pabor mula sa ating bida.
Ayon sa kanya masyado ng malalim ang epekto ng hipnotismo kay Hana dahil kahit pati siya ay wala nang magawa. Matapos malaman na nagawa ng ating bida na makawala sa kanyang kapangyarihan, umaasa si Andres na magagawa ni Petro matanggal ang pagkahipnotismo sa dalaga. Habang nagkakaroon sila ng napakahabang usapan, sinabi ni Andres na si Petro na ang bahalang pumigil kay Rafael. Ang ating bida ay gustong sagipin ang buhay ni Andres, ngunit ayon sa kanya, kailangan niyang mamatay upang matanggal ang polar knife mula kay Tadeus. Si Andres ay bigla na lang pinutol ang kanyang braso at tuluyan nang nahuhulog sa mataas na lugar. Matapos sabihin si Petro na ang bahala kay Hana, siya ay tuluyan nang bumagsak at tuluyan nang nawalan ng buhay habang inaalala ang samahan nila ni Hana. Si Jiwon ay napansin na tapos na ang misyon at pinabalik na sa base sila Petro bago pa dumating ang mga backup na kalaban na sinang-ayunan naman ni Petro. Dahil sa matinding laban na nangyari kanina, ang salamin ay bigla na lang nababasag na ikinagulat naman nila Jiwon. Sa tamang timing, si Tadeus ay muli nang nakabalik sa kanyang sarili at nagawang masagip ang ating bida mula sa pagkahulog. Matapos ang nangyaring laban, si Kajeo at Simon ay kinuha na din sila Petro. Matapos sumakay sa kanilang sasakyan, makikita rin naman na may nagmamasid na misteryosong tao mula sa taas ng gusali. Ang pagkamatay ni Disciple Andres ay mabilis kumalat sa balita at pinag-usapan sa buong bansa. Ang eksena ay nalipat sa base nila Jiwon kung saan ang dalawang Disciple Nathaniel ay nagdadasal ng sabay. Si Jiwon ay biglang dumating at nagtaka kung ano na naman nga daw ba ang ginagawa dito ni Yunil. Habang nagkakaroon ng kulitan ng grupo, ang ating bida ay nagpapahinga lang naman na may pinagmamasdan na isang USB. Ang bagay na ito ay ibinigay ni Andres na kung saan naglalaman ito ng impormasyon tungkol kay Hana. Kinabukasan, sila Petro ay naglalakad sa gusali ng Deha Group. Mula sa isang sulok si Yonchang ay napansin ang pagdating ni Petro. Ilang sandali pa mula sa elevator, ang ating bida ay sinabing wala sa mapa ang balak niyang puntahan dahil sa lab daw ni James ang kanilang pupuntahan na kung saan nagsasagawa ang Glory sa lugar na ito ng mga delikadong eksperimento. Ayon kay Petro, hindi nakakapunta ang normal na tao sa lugar na ito na ipinagtaka naman ni Jiwon. Mula sa malamig na lugar may sasakyan ang bumabiyahe mula rito. Ang isang babae ay inireport ang parating na sasakyan na agad namang naintindihan ng kanyang boss. Hindi nagtagal nang dumating na ang sasakyan sa lugar at bumaba rin mula rito si Philip. Sa gitna ng malamig na panahon, si James ay nagsimulang bumangon habang binabanggit ang mga dalang sandata ni Philip sa kanyang katawan. Napansin rin ni James na mukhang hindi nandito si Philip para makipag-usap lamang at tinanong kung ano nga daw ba ang kailangan nito. Habang nagre-report si Philip ng utos ni Rafael, sinabi niya rin na namatay na si Andres, kaya naman mukhang alam na din daw ni Petro ang lugar na ito. Ayon kay James kilala niya na si Petro at alam na din kung ano ang mga susunod na gagawing hakbang nito. Sinabi din ni James na walang kwenta ang report ni Philip kaya naman agad niya na itong pinaalis. Matapos maintindihan ang sinabi ni James, si Philip ay nagsimulang utusan ang kanyang mga tauhan na ilipat ang mga research. Si James ay bigla na lang kumilos at pinutol ang linya ng telepono ni Philip. Matapos ang ginawa ni James, si Philip ay naghandang lumaban dahil sa wala na daw sa batas ng kanilang boss ang ginagawa ni James. Si James ay napansin na nananatiling sundalo pa rin ang utak ni Philip dahil sa pagsunod nito ng mga batas. Matapos niyang bastusin si Philip, muling sinabi ni Disciple James na umalis na si Philip habang malamig pa ang kanyang ulo.